Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos matigil ng 3 taon, nagbabalik na ngayon ang traslasyon ng imahe ng Poong Itim na Nazareno ay tinuturing na pinakamalaking religious procession sa Pilipinas. Ayon po sa Quiapo Church, ramdam nila ang pagkasabik ng mga deboto sa pagbabalik ng traslasyon at inaasahang nasa higit 2 milyon ang lalahok sa prosesyon bukas. Dito sa Quirino Grandstand kung saan magsisimula ang traslasyon bukas, nagpapatuloy po ang pakalik sa imahen. Lahat ng edad, bata man o matanda, matiyaga pong pumipila at hindi iniinda ang init ng panahon para makapagbigay-pugay sa mahal na poon. Sila ang Rescue 1870. Isa sa mga volunteer group na nakaistasyon sa paanan ng imahe ng mahal na senyor dito sa Quirino Grandstand. Binubuo ng pawang mga profesional na individual na lumiban sa trabaho para maghatid ng anumang tulong at atensyong medikal sa sinumang mga kailangan ngayong dagsana ang mga deboto para sa pakalik at sa traslasyon bukas. Si Joseph na tumatayong team leader ng volunteer rescue group na ito, 2011 nang simulan ang debosyon na ito para sa mahal na senyor. Lahat ng gamit namin at mga supplies namin coming from our own pockets. We've been preparing for this for the past 2 months. Hopefully wala tayong katulad ng pinagmitingan namin kahapon, wala tayong many major medical emergencies. Pero just like what you said, we are always prepared for any eventuality. Sa entrada ng pila para sa pakalik, nakapwesto ang first aid station ng MMDA. Naka-standby sa tabi ang mga emergency vehicles. Sa loob naman ng tent, nakalatag na rin ang mga medical equipment, pati na ang mga higaan at oxygen. Since January 4, nag-establish na po kami dito ng first aid station. Nakapag-cater na rin tayo ng mga pasyente. Pero itong pasyente na ito, more on medical case, yung mga nagpapa-blood pressure lang, tapos yung mga nahilo, nagkaroon ng chest pain. Makapananghalian, kumapal na mga tao sa pila para sa pakalik. Bata, matanda, hindi ininda ang init ng araw. Mahaplos lang ang imahen ng mahal na poon. Para sa mga senior citizen, ito ang paalala ng mga otoridad. Kailangan makainom muna sila ng gamot nila bago sila magpunta dito. Dahil inaasahan natin na mahaba ang pila talaga. Siguraduhin nila na busog sila, enough yung tubig na baon. Noong huling pakalik at traslasyon taong 2020, isa sa mga naging problema, nawawalang mga bata. Ito ngayon ang paalala ng mga otoridad. Kung po pwede, magdala po ng identification na nakasabit dun sa bata para just in case naman po mawala, madali po malaman kung sino yung mga magulang niya. At huli, paalala ng mga otoridad, isang tao lang ang pwedeng umalalay sa senior citizen na pipila para sa pakalik. Hindi na pwedeng lumabis pa dahil... Kasi po may nangyayari na mayroong senior citizen tapos may kasama na 5. So hindi na panata yung ginagawa nila, pananamantala na. Ang MMDA nag-inspeksyon sa paligid ng grandstand hanggang sa entablado kung saan naroon ang mahal na imahen. Kanina, inabot namin na inaayusan pa lang ng mga bulaklak ang entablado sa paligid ng imahen ng mahal na senyor. Bandang alas 4 ng umaga bukas, pagkatapos ng pagdiriwang ng banal na misa, magsisimula ang traslasyon ng Poong Nazareno pabalik ng Quiapo Church. Magsisimula ang ruta ng traslasyon bukas sa Quirino Grandstand. Iikot sa iba't ibang lansangan sa Maynila at susundin ang ruta na ginamit noong 2020 bago tuluyang maiuwi ang poon sa Quiapo Church. Bandang alas 9 ng umaga mga kapuso, dumating po ang GMA Integrated News Team dito sa Quirino Grandstand at noong mga oras na yon, wala pa kong masyadong pila sa pakalik. Pagpatako ng alas 4 ng hapon, kasabay ng pagsisimula ng programa dito po sa Quirino Grandstand, kumapal na ho ang bilang ng mga tao. At sa mga oras na ito, isang programa po ang isinasagawa hanggang alas 12 mamayang hating gabi kung saan naman sisimulan sa oras din na iyon ang vigil. Samantala, kada taon may translasyon man o wala, laging buhay ang mga kwento ng panata at pananampalataya ng mga deboto ng Itim na Nazareno. Ang ilang pumila sa pakalik ngayong bisperas ng traslasyon,
naging emosyonal ng makalapit sa poon. Nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Emil, itong pila sa tabi ko, ito yung special lane para sa mga senior citizen, PWD at buntis. Yung regular lane, nandun po sa loob ng bakod, mas mahaba po yun. Sa mga oras na ito, yung dulo po ng pila ay umiikot na po sa may Rojas Boulevard. Papunta na po yan sa tapat ng Rizal Park. Mabagal po ang usad ng pila at sa ngayon, 3 oras po ang itinatagal sa pila ng mga deboto bago makarating sa pwesto ng poon sa grandstand. Narito po ang aking report. Mga ihos ang umakay kay Nanay Concepcion dahil mag-isa lang siyang nagpunta sa pahalik o papugay sa Quirino Grandstand. Pero nang malapit na sila sa poon, may nangyaring hindi inaasahan. Natisod ang ihos, pero ayos lang naman daw ang matanda na desidido pa ring makalapit sa poon. Kaya nang mahawakan na niya ito, biglang bumuhos ang emosyon. Ano kaya ang ibinulong sa poon ni Nanay Concepcion? Maawa po kayo sa mundo. Maging maganda po sana ang mundo. Wala na po sasama. Bigyan pa po kami ng mahabang buhay. Mga deboto na sasama sa inyo. Babad sa araw ang ilang pumila kanina sa pahalik. Pero hindi yan ininda ng mga debotong hihiling at magpapasalamat. Lalo na yung mga may kwento ng milagro ng Nazareno. Pinakamatinding gumaling sa akin yung susukong butas na nagnanana na may dugo. Hindi ako nagpatingin, hindi ako nagpagamot. Kay Senyor Nazareno lang ako. Biglaan lang nawala. Ito may peklat, may bukol pa siya malit. Pero baliwala na lang yan. Galing na, sir. Si Jesus nailigtas daw ng Nazareno sa muntikang pagkabulag nang tumama sa kanyang mata ang piraso ng bakal na hinihiwa sa dati niyang trabaho. Dati pag ginaganyan, wala. Kahit yung pangalan ganyan letra, wala. Ngayon, inahimas-himas ko sa mga santo sa kanila yon. Nawala yung yung pinakatingan ng bakal. Yun, lumiwanag ulit yung mata ko. Nakapag-asawa ko ng taga-ibang bansa, natulungan kami na halos wala na talaga. Pero para sa iba, hindi lahat ng himala ay ekstraordinaryo. Dahil araw-araw naman daw, may nangyayari sa ating milagro. Yung pagising namin sa umaga, sa pagbalik ng tahanan na ligtas, himala na yun sa amin. Simpleng bagay na dapat ipagpasalamat. Sa ganitong okasyon, hindi nawawala ang mga kwento ng malasakit. Si Arnie na namimigay ng libreng mga rosaryo at ang magsasakang si Hazel mula Batangas na ipamimigay ng libre ang halos 100 pirasong panyo na ipinahid sa poon at nabili niya rito sa halagang 2,500 pesos. Marami sa amin yung matatanda na tsaka may sakit na hindi nakakapunta. Bigay po ito, bigay. Walang bayad? Ihahaplos, isisimba. Pasasalamat po kay Apo. May mga banyaga ring pumila sa pahalik para maranasan ang nakamamangharaw na tradisyong ito ng mga Pilipino. I'm already taking pictures and then I'll let everyone know what's going on, what's here, and maybe someday when they come here they'll visit. Emil, may mga debotong dito na magpapalipas ng magdamag at mag-aabang ng Misa Mayor mamayang hating gabi. Kanya-kanya na silang dala dito ng kanilang mga sapin, tubig at pagkain at naghahanda na para sa traslasyon bukas. Emil? Maraming salamat, Jonathan Andal. Isang retiradong general ang sinampahan ng reklamo ni PNP Chief Benjamin Acorda na nagdawit sa kanyang pangalan sa isang post tungkol sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Diit ng liderato ng AFP at PNP, walang nilulutong destabilization laban sa Administrasyong Marcos. Nakatutok si Ian Cruz. Walang kapatawaran, ganyan tinawag ni PNP Chief Benjamin Acorda ang ani ay ipinapakalat na maling impormasyon na binabawi umano ng AFP at PNP ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. It hurts me that there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang blog ay gagawa ng mga disinformation.
no less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Inimbestigahan na raw ng PNP kung sino ang nagpakalat ng disinformation sa social media. We don't tolerate these things. And the people are counting on us. Alam ng ating mga kababayan na tayo nagsasakripisyo buong buo. Sana man, konting respeto, kahit sa uniforme lang. Huwag namang i-post using disinformation just to create a viral blog. Kanina, nagsampa ng reklamo si Acorda ng paglabag sa anti-cybercrime law laban sa isang retiradong general na nagdawit umano sa kanyang pangalan sa naturang post. Ang Sandatahang Lakas, tiniyak na nananatiling tapat sa konstitusyon ang mga sundalo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, walang naririnig na bulong-bulungan ng AFP na may nilulutong destabilisasyon laban sa administrasyon. Wala po ganyan pa AFP. We can assure the public that we are solid, we are united, and we will continue. We will focus doon po sa ating mission. Huwag na muna kaming idamay-damay sa mga yan kasi it will not be good for our country, and I hope that this message will be spread para maintindihan po ng ating taong bayan. We are confident that the military, the active military personnel are professional and will follow the chain of command. Kahapon, nagsalita rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para itanggi ang aligasyon sa sinasabing vlog. I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mula sa mga nakalaylay na kable hanggang sa mga putik sa kalsada, lahat sinuyod ng mga otoridad para masigurong ligtas ang mga debotong lalahok sa traslasyon bukas. May mga pinaiikot ding bomb-sniffing dogs na dagdag sa pwersa ng pulisya. Nakatutok si Maki Pulido. Nasa 6.1 kilometers lang ang lalakbayin ng imahe ng itim na Nazareno mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Pero dahil may mga daraan ng makikipot na kalsada at inaasahang dagsa ng mga deboto. Hanggang ngayong araw, bisperas ng traslasyon, tinitiyak na ligtas ang magiging ruta. Ilang araw nang binubugahan ng tubig ang mga kalsada, lalo't nakayapak ang marami sa mga deboto. Para po yung putik matanggal po. Para po hindi po madulas pagka po ng mga tao. Mula January 4, araw-araw na rin nag-iikot ang mga bomb-sniffing dog. May K9 unit sa bawat kalsada at maya't maya raw ang pag-ikot nila hanggat matapos ang traslasyon. Anything na pwedeng maka-harm sa mga bibisita sa Nazareno. Pwedeng chemical, pwedeng explosive. So far negative naman po. Maraming nakasabit na kable sa mga kalsadang daraanan ng traslasyon. Kaya hanggang kanina, tinitiyak ng mga linemen na hindi bababa ang mga ito sa taas na 4.2 meters. Inire-repair na lang po. Naikutan na po dati namin ito eh. Bali, inire-repair na po ulit. Titingnan kung alin pa yung dapat iangat. Makikipot ang kalsada sa maraming kalsadang daraanan ng imahe ng Poon tulad nitong Fraternal Street. Ang ilang residenteng nakausap namin, nagsasara raw ng mga bahay pero hindi umaalis para makatulong sa mga deboto. Binabantin po namin dito, ma'am, para makatulak po kami kasi yung iba baka kawawan mo pag madisgrasya dyan, ma'am, sa mga bakal, pag masubsob. Sarado, ma'am, pero eto, ma'am, isang bentana namin bukas. Mingay din po kami ng mga pagkain, ganun, tubig, pag dumadaan na po. Pag nandito na po ang Nazareno. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Pera kapalit ng pirma. Yan po ang ibinunyag ni Congressman Edsel Lagman sa likod ng isinusulong na People's Initiative para amyendahan ng konstitusyon sa pulong ng ilang mayor sa Bicol. Pero ang ilang opisyal na kasama sa naturang pulong, itinangging may bayarang nangyari. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mga litratong pinost ni dating Ako Bicol Representative Alfredo Pido Garbin, makikita ang ilang alkalde sa Albay na nagtipon-tipon noong January 5.
Inimbitahan daw siyang magsalita tungkol sa People's Initiative bilang dating chairperson ng House Committee on Constitutional Amendments. Sa naturang pulong, sabi ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman, nagkabigayan daw ng pera para bayaran ng 100 piso ang kada pipirma sa People's Initiative. Doon sa meeting na yon, nabigay ng 50% ng 100 pesos per voter. Ang sabi, susunod yung balance na 50%. Hindi malaman kung saan galing ang pondo, pero ang nandoon sa meeting ay mga ranking members ng Ako Bicol Party List. Kapares ng incumbent representative Jill Bongalon ng party list at yung former congressman ng party list na si Pido Kerbin. At yung mga nagbigay ng pundo ay yung mga Ako Bicol coordinators. Sa isang alkalde, 125,000 yung 50%. Yung sa iba mas malaki at yung iba naman ay, for example, yung meron isa 142,500. Ito ay 50% ng 100 pesos per voter. Ayon kay Lagman, 3 raw sa mga alkalde sa distrito niya sinauli ang pera. Ang People's Initiative o PI ay isang paraan para amyendahan ang konstitusyon. Sa ilalim nito, pwedeng magpanukala ng amendment ang taong bayan kung makakakuha ng pirma ng hindi bababa sa 12% ng bilang ng mga rehistradong botante, basta kada distrito, hindi bababa sa 3% ang lalagda. Ang kine-question ko lang yung pag-taint ng proseso na ito ay bilihan na naman ng boto o petisyon. Iyon ang kine-question ko. Sa Omnibus Election Code, bawal ang pagbenta o pagbili ng boto. Ito ay criminal offense. Si Senador Amy Marcos, na chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, tinuligsa rin ang umano'y bilihan ng pirma. Kinumpirma naman ni Garbin na nagkaroon nga ng pulong na pinatawag ng League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter, pero wala raw bigayan ng pera. There was a meeting that transpired, but allegations on flow of funds or money, that's a wild and baseless accusation. Sa isang statement, kinumpirma rin ni Ako Bicol Representative Raul Angelo Jill Bongalon na naroon siya sa pulong. Pareho raw silang resource persons ni Garbin. Pinabulaanan din niya nagkabigayan ng pera. Pinadala ni Garbin at Bongalon ang statement ni LMP Albay Chapter President at Polangui Mayor Adrian Salceda, kung saan kinumpirmang nagkasundo ang 15 sa 18 alkalde na mangalap ng pirma para sa Chacha. Pinabulaanan din ni Mayor Salceda na namahagi sila ng pondo. Ang COMELEC, sinabing hindi pa raw nakakarating sa kanila ang issue. Hindi pa po pumapasok sa ngayon ang jurisdiction ng COMELEC dito dahil hindi pa naman po election period, hindi pa po naifa-file sa amin kung ano man yan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok. 24 oras. Pinakakasuhan ng Office of the Ombudsman ang dating COMELEC Commissioner na si Maria Rowena Guanzon. Sagot yan ng Ombudsman sa reklamong inihain laban kay Guanzon dahil sa paglahad niya sa media ng umano'y confidential na impormasyon tungkol sa disqualification case ni Pangulong Bongbong Marcos noong kasagsagan ng kampanya para sa eleksyon 2022. Nakakita umano ng probable cause ang Ombudsman para sampahan ng 2 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act si Guanzon. Presiding Commissioner siya noon ng COMELEC First Division na humawak ng disqualification case. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Guanzon, sinabi niyang iaapila niya ang desisyon ng korte. Git niya, wala siyang nililik na confidential na impormasyon. Hindi anya confidential at hindi tungkol sa desisyon ng anumang dibisyon ng komisyon ang kanyang mga naging pahayag. Magpa-file po ako ng motion for reconsideration dahil naniniwala naman ako sa kakayahan
ng Ombudsman na mag-review ng mga resolusyon. Kasado na ang mga nakalatag na seguridad sa traslasyon bukas. Bukod sa mahigit 15,000 pwersa ng pulisyang ikakalat, may mga ilalagay ring x-ray machine at scanner sa simbahan ng Quiapo sa Maynila. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, 100% ng handa ang mga otoridad sa mga nilatag nilang mga security at contingency measures ngayong bisperas ng pagdiriwang ng Nazareno 2024. Pero sana rin daw ay maging buo ang paghahanda ng mga deboto hindi lamang sa aspetong pisikal, kundi lalong higit sa aspetong espiritual para maging ganap na banal, ligtas at maayos ang pagdiriwang bukas. Sama-samang inikutan ng PNP, Bureau of Fire Protection, MMDA at lokal na pamahalaan ng Maynila sa pangunguna ni DILG Secretary Benher Abalos ang palibot ng Quiapo Church. May inilatag na x-ray machine kung saan daraan ang lahat ng gamit ng mga papasok sa simbahan. Daraan din sa scanner ang mga deboto para masigurong wala silang mailulusot na mga bagay na ipinagbabawal. Ine-intercept po namin, then turnover po namin sa PNP po. Kalimitan po, sabi nila, anting-anting po. Mayat-maya rin ang pag-iikot ng mga K9 unit ng Philippine Coast Guard. Aabot sa mahigit 15,000 pulis ang ipakakalat sa simbahan at sa buong ruta. Kabilang ang 2,000 bombero na handang magbigay ng first aid. May mga fire truck at ambulansya ring ipakakalat. Medical emergencies lang, mataas yung BP, ay yung iba naman hinimatay sa init. So during that time, may mga ready standby pong bombero na mag-asikaso sa kanila. Nagpaalam tayo kay Father June na pag mainit ang panahon bukas, may kami na yung kasamihan ng deboto natin nakapaa. So babasain namin kung talagang mainit yung kalsada para maibsan man lang yung init. Although we are not receiving any threat from terrorist group and other interest group natin, but nevertheless our security preparations is anchored for the worst. Nagsagawa rin ng clearing operation sa mga nagtitinda pa sa kalsadang daraanan ng traslasyon. Sinuyod na rin pati ang mga kalsadang may manhole at lubak. I don't see anything na sasabihin natin magiging problema. Ang masasabi ko, 100% prepared ang kapulisan, ang AFP, ang FIRE, ang MMDA, lalo na ang City of Manila, lahat po na ahensya ng national government. Inaasa magiging sabik na sabik ang mga deboto sa muling pagbabalik ng traslasyon, kaya inaasa mas marami pa ang sasama ngayong taon na sa tansya ng PNP ay posibleng umabot daw ng 2.3 million na deboto. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila handa raw mamigay na mahigit 50,000 face mask at maninita sa mga hindi magsusuot nito. Meron ding field hospital sa Cartilla. Pakiusap naman ang pamunuan ng Nazareno 2024. Ito isang spiritual na pagdiriwang at isang cultural din dahil ito rin ang mukha ng ating bansa. Kaya tulong-tulong nating ipakita na ang mga Pilipino ay may pananampalataya, may pagkakaisa at pagtutulungan. Yan naman ang ginagawa raw ng mga debotong inabutan ko sa Quiapo ngayong bisperas ng pagdiriwang ng Nazareno, kabilang ang magte-30 anyos bukas na si Jessica. Madami pa akong kahilingan na natupad. Isa na po doon yung pagkakaroon ko po ng baby. Nalaglag po kasi yung unang baby niya, tapos yung pangalawang niya na po, panganak yun po, na nakasurvive po yung baby niya. Pero hirap din ba siya? Yes po, nagkaroon din po na halos 50-50. So anong dinasal niyo sa Nazareno? Yun, sana po bigay na po sa amin yung pamangkin ko. Tapos yun po, pagkalabas, sobrang saya po ng pamilya namin. Ipinakita naman sa GMA Integrated News ang aktual na andas na paglalagyan ng imahe ng mahal na itim na puong Nazareno. Nilagyan ng laminated tempered glass ang palibot nito para di na maakyat ng mga deboto. Sa dalawang gilid tatayo ang mga ihos habang nasa baba ang hihilas sa andas ng puon. Emil, sa ngayon ay nagsimula na yung ikalimang misa sa 33 Fiesta Masses, na nagsimula kaninang alas 3 at ito na nga yung ikalimang misa. At ito ay oras-oras na hanggang bukas ng alas 11 ng gabi. Espesyal ito dahil itong 33 Fiesta Masses ay sumisimbolo sa 33 taon ni Jesucristo sa daigdig. Samantala, mga kapuso, bigyan ko lamang po kayo ng situation dito sa Quezon Boulevard
Boulevard. Sa ngayon, 2 lanes na lamang po ang nagagamit at napakabagal po ng usad ng mga sasakyan sa sandaling ito. Ito po yung papunta ng Quiapo at kung kayo po ay pupunta rito sa Quiapo Church o kaya ay sa Quirino Grandstand, hanggat maaari wag na lamang po kayo magdala ng sasakyan dahil pahirapan na po talaga ang paparadahan po ninyo. Samantala dito naman po sa Plaza Miranda, makikita po natin, narito na po, naka-formation na yung mga pulis na ipakakalat sa palibot ng Quiapo Church, pati na rin po sa Quirino Grandstand at sa buong ruta ng traslasyon. Dito po sila nag-jump off at sila po ay isa-isang ina-assign dun sa kanilang mga pwesto hanggang bukas at pati na rin hanggang January 10 hanggang sa matapos ang traslasyon 2024. Yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Quiapo, Maynila para sa GM Integrated News. Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Emil? Maraming salamat, Mariz Umali. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Overwhelmed at mixed emotions ang nararamdaman ni The Ultimate Star Jenilyn Mercado at Zian Lim sa nalalapit na pagpapalabas sa GMA Prime ng Love, Die, Repeat. Pero bago maki-time travel sa kwento ng kanilang characters, kinumusta muna namin ang lagay ng kanilang mga puso. Kabilang na si Zian. Makichika kay Nelson Canlas. Okay ka lang? Ayoko lang na maabutan ako ng habol sa akin. Matapos dumaan sa ilang challenges, kabilang na ang lockdown dulot ng COVID-19. Mapapanood na ang kauna-unang tambalan ni Jenilyn Mercado at Zian Lim sa bagong kapuso series na Love, Die, Repeat. Iikot ang kwento sa paulit-ulit na pagbalik ng buhay ni Angela at Bernard, played by Jenilyn and Zian, sa isang mapait na insidente. Dito mabibigyan sila ng pagkakataon na baguhin ito. Sa wakas natapos rin namin. Mixed emotions. Kasi 'di ba alam naman nila yung pinagdaanan ko nung ko na-discover na buntis ako nung unang beses namin naka-lock in para dun sa show na yon. Tapos yung pangalawang beses na namin na ginawa, ibang production team na yung may hawak. Masaya ako na parang blessing siya na ito na talaga yung, ito dapat talaga yung team, ito yung cast, ito yung team na bubuo talaga. Happy ako na ang dami ko ring natutunan. At least everything's done. We got to take our time. And ngayon, it's for the audience to enjoy. Ipinakilala rin ang ilan pang cast members kasama si Mike Tan, Ina Peleo, Noni Buencamino, Malu de Guzman at marami pang iba. Dumalo rin sa MediaCon si GMA SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable. Samantala, kinumusta ng GMA Integrated News ang estado ng puso ni Zian ngayon, kasunod ng breakup nila ng aktres na si Kim Chiu. It's okay. Gano'n naman dapat talaga. We should be okay. Dapat lang naman talaga, we just gotta work on ourselves. We gotta just keep on moving forward. Si Jen naman, extra grateful dahil bago sumabak sa trabaho ngayong 2024, nakasama sa isang trip abroad ang buong pamilya noong Pasko. Kahapon nga ang first guesting niya sa All Out Sunday sa stage after so many years. Pero no turning back daw si Jen sa busy 2024. This year medyo siksik yung schedule. And kahit papano nagpapaiwan na si Dylan. So back to work na ako. Kaya ko na ulit ngayon mag-movie kami next month. Meron akong recording under Star Music. May mga iba-ibang shows at concert yun po. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Iisang kumpanya pa rin ang bidder para sa automated counting machines at ballot boxes na gagamitin sa 2025 midterm elections. Pero ayon po sa Commission on Elections, dadaan pa ang joint venture ng South Korean firm na Miru Systems sa post-qualification process. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bidder joint venture Miru Systems Company Limited Integrated Computer Systems is hereby declared eligible
May nakapasa na sa unang bahagi ng bidding process ng COMELEC para sa automated counting machines at ballot box na pinaplanong gamitin sa 2025 midterm elections. Naganap ito sa ikalawang bidding para sa lease o pagpaparenta ng 110,000 counting machines at mahigit 104,000 na ballot boxes na kailangan ng COMELEC. Sa parehong pagkakataon, isang bidder lang ang sumali, ang joint venture ng Miro Systems, Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Inc. Nagbid ng 17.99 billion pesos ang grupo para sa proyektong may approved budget na 18.83 billion pesos. Paglilinaw ng COMELEC, dadaan pa ang bidder sa post-qualification process kung saan mas bubusisiin pa ang legal, financial at technical na katayuan nito. Yung technical requirements, makakapag-comply ba sila dun sa hinihinging technical specifications ng COMELEC? So kung makikita nyo po, talagang mas madugo at mas mabigat yung post-qualification process kung saan, kung hindi po makakalusot at hindi magiging post-qualified yung ating loan bidder, ay pwede pa rin ma-declare na post-disqualified. Ang bidding ay naka-live streaming para daw mapanood ng publiko. Meron din ito mga observers tulad ng grupong Democracy Watch na may puna sa kakayahan ng Miro Systems. Gusto lang namin ipanawagan rin sa COMELEC na sana even if natapos yung proseso or patapos ang proseso, i-consider rin kung ano yung naging performance ng Miro or yung nananatiling loan bidder dito sa ating automation election. Hininga na namin ang pahayag ang Miro Systems pero hindi muna daw ito magpapaunlak. Ayon sa COMELEC, sakaling magkaproblema sa bidding, pwede pa naman daw mag-bidding sa ikatlong pagkakataon o kaya ay magsagawa ng negotiated procurement. Matatanda ang nakaban sa bidding ng COMELEC ang Smartmatic, dating supplier ng vote counting machines, matapos madawit sa umunoy bribery. Ayon sa COMELEC, nagtangka itong sumali sa bidding pero hindi ito tinanggap. Itinanggi na ng Smartmatic ang mga aligasyon laban dito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ulat panahon naman po tayo, mga kapuso, may tsansa ng ulan bukas sa ilang bahagi ng bansa, kabilang ang ilang lugar na inaasahang pagdarausan po ng nagbabalik na traslasyon. Base po sa datos ng Pag-asa, magiging maaliwalas naman ang panahon sa Metro Manila. Posibleng mainit o maalinsangan sa paghapon, pero hindi inaalis ang tsansa ng ulan o thunderstorms sa hapon o gabi. Maulap at maulan naman sa Bicol Region dahil sa shear line, kaya doble ingat sa mga makikiisa sa traslasyon ng itim na Nazareno. Ganyan din po ang inaasahang panahon sa Davao City bukas, kaya maging alerto rin. Habang sa Cagayan de Oro, magiging bahagyang maulap at may tsansa pa rin ng pag-ulan. Kung titignan naman ang rainfall forecast ng Metro Weather, maulan sa eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan lalo na po sa probinsya ng Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. Unti-unti ang mababawasan sa hapon, pero uulanin naman ang iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Bahagyang mababawasan din ang ulan paglalim po ng gabi. Amihan, easterlies at shear line ang nakakaapekto po sa ating bansa. Pero sa ngayon, nananatiling mababa ang tsansang may mabuong sama ng panahon o bagyo. 100% na ring handa ang mga gagawing traslasyon sa probinsya bukas. Nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Cyril. Yes, Emil, isa-isa nang nagsidagsaan ang mga deboto sa Shrine of the Black Nazarene Parish rito sa Cagayan de Oro City. Kahit may sakit, bumisita ngayong araw sa Poong Nazareno sa Shrine of the Black Nazarene Parish sa Cagayan de Oro City ang cancer patient na si Rosel. Bitbit niya ang tanging hiling. Namuyo ko na akong ligwatan na akong kinabuhi kay napakoy mga anak gagmay. Salamat ako sa akong banak. Aning gamot yun siya na yakong daloon din ni Adlawa. Hindi lang pansariling dasal ang inilapit sa poon ni Tatay Virgilio. Ang una-una is world peace. Walay gubat. Diba? Labi na magtiayon. Hindi na mag-away. Okay. Mo kuan ba? Mo kuan ng gugma ba?
Ngayong besperas ng Traslasyon 2024, pinapayagan pa ng simbahan ang pagbisita, paghawak at pagpunas ng panyo ng mga deboto sa poon. Nakalatag na rin ang mga paghahanda sa seguridad at maayos na traslasyon sa simbahan. Magpapatupad ng one entrance, one exit policy sa simbahan. Nakahanda na rin ang buong pwersa ng Cagayan de Oro City Police. Maliban sa mga uniform personnel, meron din na ipakakalat na force multipliers at mga covert operatives para sa seguridad. Item na itong intelligence info gathering o pakigalayon sa their intelligence community labi na sa Buhatan sa Nika. Bihis na rin ang imahe ng itim na Nazareno sa Davao City. Alas 4 ng madaling araw bukas, isasagawa ang traslasyon mula sa Black Nazarene Chapel papunta sa Matina Pangi Road, paikot papunta sa Matina Crossing, tapos dadaan sa MacArthur Highway at pabalik na sa chapel. Sa kabila ng panakanakang pag-uulan, tuloy pa rin ang traslasyon at replica procession sa imahe ng itim na Nazareno sa Naga City, Camarines Sur. Tulad ng inaasahan, maraming deboto ang sumabay sa prosesyon. Sang pagpahadok, pumayo kitang restriction ngunyan. Ang pakiulay milang sa mga deboto, mag-andam po sinda ng mga personal na pang-proteher kang sa direninda, arog kang alcohol, face mask, saka kung ano pa na pwede nilang gibuhon para mas siguro man ang sa indang kaligtasan. Pansamantala ring isinara ang ilang kalsada sa lungsod para bigyang daan ang prosesyon. Bukas ng hapon, mula sa Plaza Quezon, muling ipoprosesyon ang naturang imahen pabalik sa Holy Cross Parish. Email sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Shrine of the Black Nazarene Parish sa Cagayan de Oro City. Dito naman sa likuran ko, makikita natin na inihahanda na ng mga ihos ang poon ng itim na Nazareno dahil mamayang alas 9 ng gabi ililipat ito patungong St. Augustine Metropolitan Cathedral na siyang sentro ng Archdiocese of Cagayan de Oro bago simulan ang Traslasyon 2024. Emil. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula rito sa Quirino Grandstand sa Maynila, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.